Nakakainis. Hay nako te, imbis na ma-stress ka dyan, isukat mo na lang kaya to. Ang ganda kaya nito. Sigurado ka bang kakasya sa akin yan? Bukas na yung kasal ko. Ba't pa kasi ako in-scam nung kausap ko dun sa wedding gown? Aligaga tuloy ako ngayon. Ate naman, hayaan mo na yun. At least ngayon, nakagawa tayo ng paraan. Ito na yun, no? O, tingnan mo kaya tong gown na to. Ang ganda kaya. Patingin nga. Wow! Maganda naman siya. Teka, kanino ba to? Baka pag sinuot ko to sa kasal ko, mas lalo kami maghiwalay ni Hector, Hiniram ko lang yan sa best friend ko. Sinuot pa daw yan ng nanay niya nung kinasal siya. Pero naitago naman daw nila ng maayos yan. Kaya tingnan mo, parang bago lang, di ba? Ang ganda pa rin. Ano ate? Let's go? Oh, wait lang. Kuhaan na muna kita ng tubig, ha? Diyan ka lang. Kim, kinakabahan ako. Ano? Kinakabahan? Bakit naman? Ipon ko ba kung bakit Asus! O siya, sige, wait lang. Kukuha lang ako ng tubig doon. Ate, uminom ka muna. Bakit ka ba kasi kinakabahan, ate? Kaming pamilya mo at mga kaibigan mo rin naman yung mga nandoon. Ewan ko ba? Ganito pala yung feeling ng ikakasal, no? Grabe, kinakabahan ako pa. Hindi na ako makahinga. Isipin mo na lang na mamaya magiging asawa mo na si Kuya Hector. At mabibinyagan na rin yung kamang nabili nyo, diba? Anyways, tingnan mo yung gown. Bagay na bagay pala sa akin. Tingnan mo. Fit na fit, diba? Oo nga, no? Diba? Sabi ko naman kasi sa'yo, ate, Trust me. Kim, ano nangyari sa ate mo? Nahimatay siya habang naglalakad siya sa aisle. Ewan ko ba? Wala naman siyang sakit Healthy ang ate ko. Tapos ngayon, nasa ICU siya? Ito na nga ba yung kinakatakot ko? Siguro may sumpa talaga yung wedding gown na yun. Ha? Namatay din kasi yung nanay ko habang suot niya yung wedding gown na yun. At balita ko pa, namatay din to yung unang may-ari ng gown na yun. Bakit ngayon mo lang to sinabi? Tsaka bakit pinahiram mo pa? Excuse me, ginawa na namin ang lahat para mailigtas si Miss Fiona. Pero ang bilis kumalat ng lason sa katawan niya. Kaya ikinalulungkot kong sabihin sa inyo na wala na po si Miss Fiona. Nakikiramay po ako. Ngayon, humanda ka sa akin dahil susunugin na kita. Anak, tama ba yung narinig ko? Pwede mo pang isuot yan. Opo, itay. Dahil may sumpa ang gown na to. Naalala niyo pa po ba nung kinasal kayo ni inay na habang suot-suot niya ang gown na to, nahimatay siya at namatay din sa araw na yon? Katulad nung may-ari ng gown na to, di ba namatay din po siya habang suot ang gown na to? May sumpa ang gown na to, itay. Kaya dapat dito, sunugin. Nak, totoong may sumpa ang gown na isinuot ng nanay mo. Pero yung gown na hawak-hawak mo ngayon, hindi yan ang gown na isinuot ng nanay mo. Dahil ang gown na yon, matagal na namin sinunog. Po? So bakit namatay si Ate Fiona? Planado ba ang lahat? May kinalaman kaya si Kim dito? Grabe. You know, Tanya, I can't believe na ikakasal na ako sa taong pinakamamahal ko. Oo nga At kay Kuya Hector pa talaga. Grabe, no? Sino mag-aakala na ikaw ang magtutuloy ng kasal ng ate mo? Oo nga. Finally, after 10 years na in relationship kami ni Hector, matutuloy na yung kasal namin.
10 years? Teka, di ba kakamatay lang ng ate mo 5 years ago? Nakausap ko yung tatay ko nung mga panahong sinusunog ko yung wedding gown na akala ko may sumpa. Pero hindi ito yung wedding gown na yun ang sinuot ng nanay ko sa kasal nila. Dahil yung gown na ginamit ng nanay ko, matagal na pala nilang sinunog. So, ibig sabihin, hindi sa wedding gown ang naging dahilan kung bakit namatay ang ate mo. At nung gabing pagkatapos bawian ng buhay ng ate mo, nakita ko kayong dalawa ni Hector sa hotel na magkasamang magka-holding hands. Kim, magtapat ka sa akin. Tama ba ako ng hinala? Sorry, ate. Mas nagmamahalan kami ni Hector kaysa sa'yo. Ate, eto na yung tubig nyo. Sinasabi ko na nga ba? Miss Kim, magsisimula na po ang wedding ceremony. I'm coming! O sige lang, babay na. Kumukuha lang ako ng tiyempo kung paano ko sasabihin kay Trisha yung tungkol sa atin. Eh, kilala mo naman yung babaeng yun, di ba? Hoy, babae! Trisha? Bes? Wow! May gana ka pa talagang tawagin akong Besh pagkatapos ng mga nalaman ko? Ano? Ano, Nas? Sige nga! Mag-explain ka! Sabihin mo sa akin kung bakit may tinago sa akin ng lahat ng to? Ha? Wala kang balat para sabihin sa akin ng lahat? Oh, tutuwa ka lang dyan? Hindi ka magsasalita? Sabi ko sumagot ka. Sagutin mo lahat ng tinatanong ko sa'yo. Sumagot ka ano? Hindi ka sasagot? Sasagot ka o kakalbuhin kita? Bes, ngayon lang talaga naging kami. Aba, sumasagot-sagot ka pa. Eh sabi mo kasi sumagot ako eh. Ito talaga? Mga agaw ka? Ay, grabe yung reaction ah. Bes, dati ka bang aso? Hala? Grabe siya oh. Porket naka-jackpot ka. Sus, swerte mo lang. At malas ko naman. Bes, maging masaya ka na lang kaya para sa akin. Ito naman, parang hindi kaibigan. Sige na, sorry na kasi. Peace na tayo. Ano pa bang magagawa ko? Naunahan mo pa akong magka-boyfriend eh. Sus, di maghanap ka na rin ng magiging boyfriend mo. Besh, gustuhin ko mang maghanap. Saan naman ako maghahanap, no? Saan pa ba? Dun sa OFO app. Ay nako, Besh, imposibleng wala kang mahalungkat na mga pogi doon. Sa ganda mong yan? OFO app? Yes, Bes! OFO app! Alam mo, dyan sa OFO app, Bes, paniguradong hindi ka talaga mabuboring dyan. Kasi kung gugustuhin mo, marami ka talagang makakausap dyan, Bes. At eto pa, alam mo ba, maraming gwapo, cute, chinito, magaganda. Like, alam mo, yung lahat ng gusto mo, lahat ng hinahanap mo, nasa OFO app na yun lahat, Bes. Talaga ba? Ang ganda naman ng OFO app na yan. O sige, gagamit na rin ako ng OFO app, Bes.
At hindi ako papayag na hindi ako magkaka-boyfriend dito mismo sa OFO. Ano to? Ikaw lang yung pwedeng magka-boyfriend? No! Hindi ako papayag na ikaw lang ang magkaka-boyfriend sa ating dalawa. Never! Go ka na, best! Para hindi ka na maging feeling sad dyan, no? Para hindi ka na din maging feeling sawi. Kala mo naman naging girlfriend. Lo? Oo na, besh. Oo na. Oo na, ikaw na. Ikaw na talaga. Oo, nasa iyo na ang corona. Kapal. Porket nagka-boyfriend lang. Bahala ka nga dyan. Pag ako talaga nakahanap ng boyfriend dito sa OFO, kukurutin ko yan kifay mo. Bye! Loka-loka talaga tong babaeng to.